Okay guys, maraming salamat sa pagbisita sa aking channel. Okay, dahil napagawi ka na rin lang, subscribe and click the button para naman ma-notify sa mga susunod nating topic. So ayan, pag-usapan natin, ito ay base lamang sa aking mga opinion, no? So ayan ang ating magiging topic sa ngayon bilang isang simpleng mamamayan at nag-oobserba sa mga sitwasyon at nangyayari dito sa atin sa ating bansang Pilipinas. So yung nakaraang sitwasyon o pangyayari dito sa Senate, para sa akin na obserbasyon ko lang to, kasama to sa kabuuang plano ng mga kumakalaban sa ating gobyerno para maisalba yung kanilang sarili sa pagsasawata ng ating presidente sa korupsyon. So kung napapansin nyo, matinding pagbubunyag yung ginawa ng ating Pangulo nung nakaraang SONA, di ba, dito sa atin sa Pilipinas. Matinding korupsyon, DPWH, contractors, so mga negosyante, mga politiko, hindi basta-basta politiko, at yung ibang mga leader sa sangay ng ating gobyerno. So hindi basta-basta yung kinalaban ng ating Pangulo. So nakikita ko rito, pinakakabuuhan na yung aking obserbasyon. Yung pagpapalit ng Senate President, isa na yun sa pinakahuling alas nila. Alam niyo kung bakit? Kasama dito or involved dito yung impeachment ng ating Vice Presidente. Siyempre dahil si Bibi Sara yung pinakamalakas na panlaban nila, na nakikita nila, akala nila malakas pa ang ating Vice Presidente para tumakbong presidente sa 2028. So dahil kaalyado nila, may isasalba nila yung kanilang sarili. Kaya talagang pinilit nilang makuha yung Senate seat, presidency. 'Di ba? Siyempre nga naman, dahil sila yung magiging huwes sa impeachment trial na ni VP Sara Duterte. So once na naabsulto nila, kung hindi nila titingnan ng ebidensya na hawak ng prosecution, so malamang maabsulto ang Vice Presidente. Medyo nakakalungkot kung hindi nila titingnan yung ebidensya at susundin nila yung kanilang kagustuhan para maisalba nila yung kanilang sarili. So matindi ang laban ng gobyerno sa ngayon, 'di ba? Corruption talaga yung pagsasawata ng gobyerno sa korupsyon para mabago naman ang Pilipinas, di ba? Medyo talaga naghihirap na tayo no? Sa sobrang laki ng pera ng Pilipinas, pero napupunta lang sa bulsa ng mga politiko na to. So ito na yung pinakahuling paraan nila. So yung pagsulpot ni Senator Bato, talagang planado na yon. Okay, kung dahil sa tingin ko alam na ni Senator Bato na kaya hindi na nga siya pumapasok kasi alam niya na may huli talaga sa kanya. At alam niya talaga na November pa lang may warrant of arrest na na-release ang ICC. Then alam din siguro niya na isinisikreto lang kasi once na talagang nailabas yun, dahil in-announce na nga, di ba, ni DOJ pa noon, si Boying Rimulya, na may warrant of arrest na si Senator Bato. So ayan, mula noon nagtago na si Senator Bato. 6 na buwan na, di ba, hindi nagpakita. Then after na 6 months, lumabas na para lang magpalit ng Senate President. At so ayan na, nailuklok na nila, nagtagumpay sila. Nakuha nila yung 13 na buto. Naging Senate President Senator Alan Peter Cayetano. So, di ba? Sila yung magiging huwes, hawak na nila yung beat. Sila na talaga ang kumbaga sa tingin nila, magagawa nila yung gusto nila. Kung i-impeach nila ang bese o hindi, o absolto. So, yun ang aabangan natin. Yung pagpasok ni Senator Bato, dahil tama yung kanilang hinala na may mga aresto sa kanya, sumakay pa siya sa sasakyan ni Senator Alan Peter Cayetano, di ba? Para hindi halata, pero medyo talagang matindi. Diba? So, syempre naman ang gobyerno hindi nagpapabaya. So, ayan, nandun agad ang NBI, si Senator Trillanes pa. Dahil pinagbigyan lang naman ni former Senator Trillanes yung hiling ni Senator Bato. Dahil sabi ni Senator Bato, go ahead, Mr. Trillanes. Ngak-ngak ka ng ngak-ngak, sumama ka pa, ikaw magpusa sa akin. Biruin mo yun, para sinabi ni Senator Bato yun. Pero, nung dumating na yung pangyayari, sinamahan nga ni Senator Trillanes. Nakakatawa, medyo para sa atin, sana okay lang sana kung dito lang sa Pilipinas, no? So maintindihan natin ang mga Pilipino kasi international na dahil involved na talaga yung media at ayan, nagkalat na yung video ni Senator Bato. Kahihiyan man ang bansa natin pero wala na tayong magagawa. Talagang ito na yun crisis, kumbaga laban na ng mga politiko talaga to, pati bayan kung sino mananalo. Yun na ang nakikita ko dito.
medyo nakakaawa ang Pangulo rito kasi kahit anong gusto niyang pagsupil sa korupsyon, gusto niya mapabuti ang bansa, wala siyang magagawa dahil yung involved, hindi sa wala siyang magagawa, medyo mahihirapan siya dahil yung involved ay hindi basta-basta. Okay, so yan na, sana yung mga senador na minority ngayon gumawa ng paraan para makuha nila at mabawi nila muli yung posisyon ng pagka Senate President kasi hindi magiging maganda talaga ang magiging sitwasyon. Pagdating ng impeachment ng ating Vice Presidente, nandun talaga yung tensyon. Siyempre hindi papayag yung taong bayan na hindi titingin ang Senado, ang mga senator judges sa ebidensya sa gaganaping impeachment ni Vice Presidente. So yun na yun. Ang nakikita ko dito, yung pangyayari na ito na talaga yun eh. Kasama yun sa plano para huwag ma-impeach si Vice Presidente. Kaya medyo yung mga binibitawang salita ni Senator Alan Peter Cayetano kahit nagdadasal-dasal pa niya kung ano-ano mga ini-involve pa niya yung Bible sa kanyang mga talumpati. 'Di ba? Medyo nakakakilabot pero siya mismo ang sumusuway at hindi kumikilala ng batas. Dahil yan na nga tuloy naging international fugitive na si Senator Bato. Biruin mo, buong mundo na kalat na siya ay isang kriminal na dapat tayo lang mga Pilipino at yung ICC lang sana yung involved. Napagpipistahan tayo ng social media. Yung pagtawag, yung putukan na yon sa Senado, drama lang talaga yon para mailabas nila si Senator Bato. Sa tingin ko madali lang naman kasing sabihin ng ganitong oras lumabas si Senator Bato, pero hindi. Matatawa ka kasi, yung media sa Senate, umakyat si Robin Padilla, nagsinyas pa na, sinabi pa niya kina Ruth Cabal, ng reporter ata ng GMA yun, doon kasi ako nanonood, GMA ba o News 5, basta, si Ruth Cabal ata yun. Sabing, ay umalis kayo dito kasi may mangyayari. Paano nalaman ni Robin Padilla na may mangyayari? So, planado. Yan. So medyo kinabahan na si Ruth Cabal doon, nagtatakbo na, pumunta siya sa karamihan sa grupo, tapos biglang nagputukan na. So yun, planado talaga. Dahil sa palitan ng putok ng baril na yun kung titingnan nyo, walang tinamaan. Pero may pinalabas sila na kunwari hinuli. Hinuli raw na NBI. So yun ang medyo hindi ka panipaniwalang sitwasyon. Paano mo papuputukan kung alam mong NBI yan? Security rin, seguridad ng gobyerno. Hindi naman sila komunista, ba't mo puputukan? Pwede mo namang sabihin na umalis na lang kayo dito sir kasi may utos naman. Antayin natin yung lalabas ng RTO kung may sasabihin ng Korte Suprema kung ano ang mangyayari, kung huhulihin ba o hindi si Senator Bato. Sa kanya lang kayo pumunta. Hawak naman namin dapat ganun ang sinabi nito ni Osaa. Okay, so nagputukan na. Natapos na yung tension sa Senado. Dumating si SILG Rimulya. Magtataka ka, nandun siya para i-secure ang mga senadors. I-secure yung safety, yung kaguluhan, mapatahimik yung sitwasyon sa Senado. Pero sinabi niya sa taong bayan, after na mag-release ng warrant of arrest ang ICC, nandito ako hindi para arestuhin si Senator Bato. Ba't mo pa sinabi yun? Dapat hindi mo na sinabi. Dapat sinabi mo na lang, nandito ako para mapatahimik ang sitwasyon. Na okay naman, walang problema. Dapat ganun dahil naka-livestream noon si Senator Alan Peter Cayetano at sinasabi niya na we are under attack. Kasama yun sa drama nila syempre para mapalabas na masama ang gobyerno. Magtataka ka, bakit tumawag Senator Loren Legarda kay Atty. Matibag ng time na putukan na yon? Gumagawa sila ng issue para, syempre nga naman pag sumugod si Atty. Matibag, o di ba panalo sila, palalabasin na nagpumilit pumasok sila ang NBI para para arestuin si Senator Bato. Kaya kaso hindi sila nagtagumpay, hindi dumating si Atty. Matibag. Pag sinagot sila ni Atty. Matibag, pinaalis nyo kami, bakit kami pupunta dyan? Kung may NBI man, pero wala sa Senate premises, nandun sila sa building ng GSIS. Doon pa lang, sira na sila. Then, kinupkup nila si Senator Bato, ito na, under custody ng Senate. Pero kinabukasan, wala na, di ba? Ano ang tawag doon? Kinupkup niya, pero
habang kinupkup niya habang may arrest warrant. Tapos kinabukasan, sinabi niya, umalis nang walang paalam. O, di ba? Medyo iba to si Senator Alan Peter Cayetano. Medyo talagang hindi ko alam kung anong utak meron ng mga grupo na to na talagang sumusuporta. Mula nung naging presidente si PRRD, parang nabago yung takbo ng politika dito sa Pilipinas. Yung magiging, yung ang titigas nila na kahit alam nilang mali na sila, pinagpipilitan nila, ay panalo na lang gusto nila. Kasi talagang ang gusto nila yung pwesto. Gusto nilang manatiling sila yung may hawak. Medyo matindi to. Papayag ba tayo mga Pilipino? Yung mga kumakalaban, nakakaintinding politiko sa administrasyon, sana magkaisa tayo na wag kayong patatalo sa sitwasyon na to. Hindi naman ako nag-uudyok ng gera. Ang sa akin, obserbahan nyo. Huwag nyo namang hayaan na dahil kayo ibinoto ng taong bayan, huwag nyo namang hayaan na ma-take over tayo ng hindi magandang kamay. So ayan na guys, yan ang pinakahuli nito. Once isalba nila si Vice President Sara Duterte, hindi ma-impeach, so may bato sila. May bato sila para maisalba sila sa kanilang mga krimen allegedly na ginawa. 'Di ba? Mga involved sa corruption, flood control, yung mga insertion. Siyempre, karamihan doon, Senado, sila yung pinakahuling pumirma para iparating sa Pangulo or after na pirmahan ng Pangulo, may mga pinirmahan pa sila. Yung mga insertion nga na tinatawag, kaya medyo yung insertion na puro flood control pero walang project. Yun na, ang pinakaulo ng corruption talaga. Yung mga politiko, contractors, yung mga contractors, syempre, mga negosyante, mayayaman yan. Politiko, marami ng pera, marami ng nahukay, marami ng nakuha sa kaban ng bayan. Diba? Bilyon-bilyon na. So yung kagustuhan ng Pangulo na masugpang korupsyon, medyo mahihirapan talaga. Sobrang talagang mahihirapan. Wala tong pinagkaiba sa war on drugs ni Digong na nagpapatay lang ng maraming tao pero yung pinakapuno, hindi niya na supil kasi talagang alam niya matindi. So parang ganito ang mangyayari sa ating Pangulo. Gusto niyang supilin ng korupsyon pero yung mga involved matitindi, malalaking ugat din. Kumbaga sa puno, sila yung pinaka main na ugat din na bumubuhay sa pagtayo, no, ng isang puno. Matindi ang laban na to ng Pangulo sa pagsugpo ng corruption. Kaya medyo may hirapan siya. Taong bayan lang ang magiging kampi niya. Dahil yung mga na downline niya sa serbisyo, medyo involved sa malalaking kaso na hawak ng ombudsman ngayon. Magtataka ka kasi kaya hawak ng ombudsman pero wala pa tayo nababalitaan na maaresto man lang na matalaking tao. So wala talaga. Kaya yung pagsayaw ng alam natin, dinadaan na lang ng Pangulo sa pagtulong sa mga maliliit sa taong bayan. Yung kanyang posisyon bilang isang presidente, gusto niyang umalagwa, gusto niyang mapaganda pero talagang matindi yung ikalaban niya. 'Di ba? Ang hirap sa sitwasyon ng Pangulo sa ngayon. Like, ayan. Si General Torre, matino. Pero ayaw daw, dahil nga ayaw ng NAPOLCOM, so out. Dahil gusto siya ni PBBM, so inilagay lang siya sa MMDA as a general manager. So maraming gustong ito, si Senator Trillanes gusto rin payag siya na maging DILG secretary pero parang mahirap sa sitwasyon ng Pangulo sa ngayon. Alam niyo kung bakit? Ombudsman Rimulya. Then Senator Trillanes, medyo malalaki yung kalaban. Di ba? Yan, sila ba to? Hindi rin basta-basta si Senator man, naging PNP chief yan. Medyo kailangan munang magpalakas talaga. Ito na si Senator Trillanes, yung nakikita ko. Dahil siya lumalaban siya, parang nag-iisya sa laban ng siya yung bukod tanging para sa akin talagang matibay na lumalaban pero hanggang yun lang ang kaya niya taong bayan at ingay lang ang kanyang kakampi.
maliit yung suporta niya sa mga nakapaligid sa kanya, na kapwa niya politiko. So ayan na, yun ang aking obserbasyon na yung drama sa Senado, kasama yun sa plano para makuha yung Senate presidency, para naisalba ang vice presidente. Kasi ang vice presidente, isang Duterte, ang nakikita nila malakas pa rin si vice presidente. So tayong Pilipino, ang dapat natin gawin, tayo sa mga nakakaintindi, so tayo ang butante, so tayo ang dapat, na masusunod. Basta wala lang dayaan at talang tama lang yung mga darating na botohan. So ito, tayo ang gumagawa ng kapalaran natin, sa totoo lang. Tayo ang nagluklok sa mga to sa pwesto, kaya medyo nahirapan tayo. Kung mahirap isipin no? So ano guys, medyo hindi na maganda yung lumalabas para sa akin sa mga opinion ko. So maraming salamat sa pakikinig. So baka pa lang sa akin channel, please paki-like na rin and share. Salamat. Bye.